Yon. Good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyong lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and tayo nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaksyon. At bigyan po natin ng reaksyon itong live stream ni Doc Lab po, ano? Tayo yung mag-ano lang guys, kumbaga magbibigay lang naman tayo ng opinion at ang pagbabasehan natin dito ay kung ano yung nasa ano po natin no sa thumbnail. And ito nga, ang Team Guapa hindi daw anti-kalingap. So yan, mabuti naman kung ganun no. Mabuti naman ay okay yan. Madi nagsumbong sa anti-kalingap. So yan, isang tatalakayin din natin yan guys kasi meron ding paliwanag dito si Doc Lab po ano tungkol sa pag-akyat or ano ba tawag dito, kumbaga pag-comment ni Madi kasama rin si Doc Lab dun sa LS ni Salcedo po ano. And nako, bakit naman inaaway na ni Madi si Doc Lab? Ano naman ang dahilan? Nako, totoo ba to? And lastly ano, Doc, totoo bang nagbago na? Nagbago na nga ba? At bakit naman siya magbabago? Anong dahilan? Nako, kailangang malaman natin yan guys. And of course, sa ating title ay leader ng Team Guapa, Doc Lab at si Dalaga. So yan po guys. So kinumpirma po yun ni Doc Lab po na silang dalawa ni Dalaga ang magiging leader ng Team Guapa. So yan guys, so samahan po ninyo ako dito hanggang dulo at tayo magbigay ng ating sariling opinion. Kumbaga meron din kasing meron ding tayong magandang narinig. Magandang narinig tungkol kay Doc Love. And syempre yung iba ay bibigyan natin ng ewan ko kung katanungan ba o paglilinaw ang kailangan natin dyan, no? So, yun guys, no? And bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course, ang nag-iisang Kalingap Rab. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking munting channel, please do subscribe now. Pindutin na po yan guys, and huwag din kalimutan pindutin ang like button. So, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Ako ay puro pagpapatawad lang. Biruin mo ginawa niya tayong issue na nanghuipo tayo Nagalit ba ako? Kapag nagalit ka, guilty ka. Wala ka namang ginawang masama, hindi ka magsasalita. Dahil alam mo sa sarili mo, malinis ka. Yun. Nako, pinaratangan or ano po na nanghipo daw si Doc Lab. And dahil hindi naman daw siya guilty, nanatili siyang tahimik or hindi siya ng away. So, ang katanungan dito guys, gusto kong gusto kong i-relate doon sa nakaraang pangyayari kay Kalingap Edu, no? Na kung saan ay pinaratangan din siya ni Bito, kung tawagin ay Bito, ano? Makikibito na rin tayo. Sino ba Bito? So yan guys, so pinaratangan din si Kalingap Edu. Pero sa likod ng mga paratang na yun, ay nanatili siyang tahimik at nagpatuloy lang siya sa sa paglingap at sa mga pansariling gawain niya. Nagtuloy-tuloy lang siya, kumbaga parang wala lang, hindi niya pinansin. Siguro nga ay dahil hindi siya hindi siya guilty. Pwede rin sigurong gano'n, no? Kung ito ay applicable kay Doc Lab na siya ay pinaratangan at hindi niya ito pinansin, ibig sabihin hindi siya guilty. So, kumbaga, applicable para sa lahat ito, ano? Tama po ba? Sa mga hindi sang-ayon, comment lang po kayo guys, comment lang po kayo. Okay lang po yan, pag-usapan lang po natin ito, no? So, yun lang naman ang masasabi ko doon. Kung applicable yung ganong sistema, pag nanahimik ka, na pinaratangan ka, ay parang hindi ka guilty. Hindi ka ng away, hindi ka nagsalita, hindi mo pinansin. Means, hindi ka guilty. Well, ako mismo sa sarili kong opinion,
Naniniwala din ako dun, eh. Kasi ang pagkasinabuyan ka ng asin, kung kunwari isang grupo 'yan 'no, sabuyan mo ng asin kung sino magre-react talagang ano, eh, medyo siya siguro yung guilty. Gano'n bagay kumbaga ehemplo lang naman po 'yun, yung asin-asin na 'yan 'no, kumbaga kasabihan lang. Pero alam kong nage-gets niyo naman ang ibig kong sabihin po. So 'yun lang, so dapat applicable dapat lahat sa lahat 'yan 'no. So ulit tuloy natin. 'Di ba? 'Pag alam mo sa sarili mo malinis ka, hindi mo na kailangang magwala. Bakit mo There you go. 'Pag alam mong malinis ka sa sarili mo, 'di mo na kailangang magwala 'no, kahit paratangan ka pa, kahit ano pang sabihin sa'yo, kahit, ano pa ang, ibintang sa'yo, 'wag kang magwala, 'wag kang magsasalita. Kung alam mong malinis ka, grabe ano, puwede. kailangan magalit? Ba't kailangan magwala? Mhm. Yan po ang katotohanan. Yan ang natutunan ko sa simbahan. At ni 'Yun, ganda guys 'no, sa totoo lang 'no, si Doc Lab nakakwentuhan ko na 'to, eh, ng personal, ng harap-harapan. Nakitaan ko rin naman kumbaga yung, kung wala sa social media, ibang Doc Lab naman yung makikita mo. Sa totoo lang promise, kapagka nasubukan niyo siyang, makasalubong or makasama na walang ano, hindi nagba-vlog or hindi naka-live, yung talagang normal na ano lang siya, citizen, sabihin na natin gano'n. At, 'pag nakausap mo siya, mag-observe ka at, parang ano, magkaiba yung personalidad niya sa social media at saka sa ano, yung pagiging simpleng tao lang po niya. Hindi ko siya pinagtatanggol, guys. Hindi ko siya pinagtatanggol. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Actually, meron akong video dito eh, yung pagkikwentuhan namin, pero hindi ko ina-upload. Wala namang masamang napag-usapan doon eh. Sinabi ko pa nga sa kanya na ano eh, Dok, pasensya ka na, tinitira kita sa social media. Sabi niya, wala yun. Kumbaga, ano lang yan eh. Kanya-kanyang content lang yan. Actually, nasa akin yun. Nung pumunta sila sa, ano, dito sa Metro Manila, nung second anniversary ng, tama ba? Tama, yun. Second anniversary ng EDSI, yun. Kita-kita kami doon at yun na nga, na-meet ko sila. Yun, nakakwentuhan ko siya. Dumaan kasi siya sa harapan ng sakyan ko, ano. So, tinawag ko siya. Lumapit naman siya and then binibidyo niya ako, binibidyo ko rin siya habang nag-uusap kami. Yun lang, ganun. And then nakausap ko ulit siya kasama yung mga parents ni ano ni Dalaga and okay naman, wala namang problema. Lalong-lalo na nung time na yun, no. So yun lang, no. At ito nga ay tuloy natin tong topic, no. Pasensya na at napaano ako, napalihis ng kwento, no. At ito daw ay natutunan ni Doc Love sa simbahan, no, na 'pag hindi ka guilty, manatili kang tahimik, huwag kang makikipag-away. So, gano'n din ang ginawa ni ano, eh, ni Papa Eds, 'di po ba? So, ano, hindi rin siya guilty, tama ba 'yun? Tatanong lang, 'di ba? Tuloy po natin 'to, guys. ang pala kayo ni Pound kahit lang araw na, kahit ano pa sa ginawa sa inyo. 'Di wala, ako po ay ano naman, Ito guys 'no, meron kasing nagtanong na netizen kung yung tungkol sa ano, tungkol sa pag-uusap nina ano, nina Kuya Val, yung pagpunta ni Kuya Val diyan kina Doc Lab at tinatanong sa kanya kung okay or what. Dito ay ano, okay naman yung mga sinabi ni ano dito, ni Doc Lab. Kumbaga, eh, parang mas okay pa nga yung maging ganito, eh, yung manatiling tahimik na lang 'no, para kasi both sides siguro ayaw din ng gulo 'no, ayaw din ng gulo, 'yan. So, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ano, yung mga ibang supporters nila sa Team Guapa ay laging may katanungan na may ginawang hindi katanggap-tanggap si Kuya Weil sa kanila po ano. Wala pa akong ano, eh, wala kumbaga yung pagsasalita ni Kuya Weil, alam ko minsan na medyo mabigat
Pero wala naman siyang ano, wala naman siyang binaboy. Kumbaga, um, parang sinasagot lang niya yung mga salita, no, na nagagaling sa kabilang team. Ganun lang. And kung tutuusin, kung babalikan natin ang pinag-umpisahan nito, mas mabibigat pa nga yung sinasabi sa kabila eh. Kaya lang, kinalimutan ko na yun. Kumbaga, dito na lang tayo sa kung ano ang nangyayari sa ngayon. Kasi kung babalik-balikan mo yun, yung pinag-umpisahan, ay wala talagang patutunguhan, no? Mananatiling naka-float na lang kayo, nakalutang kayo. Andiyan lang kayo, hindi kayo nag-move. Sige lang, bangayan ng bangayan. So, ang kailangan dito talaga, ano, um, magkaintindihan. Hindi man sabihin na magkakasama ulit. Basta tigilan na yung, ano, tigilan na yung mga patutsadahan, parinigan, yung mga ganyan po, no? Nako, wala mangyayari talaga. So, tuloy po natin to. Ka 'Pag pumunta siya rito, estimahin natin kasi ano 'yan, eh, hindi natin maiwasan na sila din na do'n tayo sa kanila nag-umpisa. Yun, guys. Sa totoo lang, sa totoo lang, gusto ko tong ginawa ni Doc Lab na to eh, na parang inaamin niya sa harapan ng kanyang live viewers, no, na doon siya nagsimula sa Team Kalingap. Doon siya nahubog, doon siya natuto, no? So, hindi pwedeng basta-bastahin na lang. And maganda nga itong ginawa niya kasi maganda itong ginawa niya na magsabi sa harapan ng kanyang live viewers o kaya sabihin na nating supporters kasi diyan mo makikita kung sino yung mga totoong supporters mo, no? Yung mga magagalit sa'yo sa ginawa mo na makikipag, kumbaga peace talk o kaya ceasefire sa kabila. Pag may nagalit, siguradong hindi mo supporter yun. Kumbaga, yan yung mga tinatawag na anti-kalingap. Kumbaga, wala silang gusto, hindi puro gulo lang. No? Diyan mo makikita, yung mga ayaw ng peace talk, siguradong gusto away lagi. At walang mangyayari sa mga ganyan. Sa totoo lang, ito, sarili kong pananaw to, no? May mga sumama talaga na supporters sa Team Guapa na hindi mga totoong supporters. Kumbaga, mga sabihin na natin dati nang may galit sa Team Kalingap at nakakita ulit sila ng panibagong kakampi, kaya sumama. Pero yung ginagawa ni Doc Lab ngayon na pinaprangka niya yung mga supporters niya, no? Ay diyan niya makikita ngayon kung sino yung mga totoong supporters na talagang supporter, na talagang sumusuporta din sa kanila, hindi yung sumama lang para manulsol. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi kasi mawawala yan, guys. Hindi talaga mawawala yan. I hope you understand. So, tuloy natin. Hindi tayo wala man tayong galit, wala siyang galit sa atin. So, Totoo yun. Kumbaga yung nangyayari ng mga salitaan kasi, nagkakasagutan eh. Social media eh. Tanggapin natin na ang social media ay parang nag-evolve na guys. Nag-evolve na. Kumbaga, nagbabago. Kumbaga, yung dating nakasanayan natin, nag-iba na ngayon. Kumbaga, ang social media parang ano na to, politika na rin siya. Politikang politika na. Maniwala ba kayo o hindi guys? Napupolitika na at politika na nga ang social media sa ngayon. ano lang, pakisamahan natin ng mabuti. Wala mang masamang tinapay sa amin dalawa. Tama. Lagi rin naman sinasabi yan ni na Kuya Bal eh. At saka si lalo-lalo na si Kalinga Prab na palagi niya sinasabi na wala naman siyang sama ng loob kay Dr. Lab. Kumbaga, ang totoong nagpapagulo naman kasi dyan, no? Yung mga mahirap pagturo, pero bahala na, alam niyo na yan. Ayoko na sabihin kung sino, basta may nagpapagulo talaga. No? Yun lang. Kung sila-sila lang, madali namang malutas yan eh. No? Yung mga ano lang naman, nagkahiwalay lang taga dahil meron akong sariling laban, may sarili din siyang laban. Meron siya Yan, may kanya-kanyang laban. Ano nga ba pinaglalaban? Ang gusto ni Doc Lab,
ito na nga, nangyari na po ano, and gusto nila kuhanin na si Viancy. Ito naman pinaglalaban ng Kalingap. Kasi gusto ng hanggat nagsasabi na sa Team Kalingap pa rin sila, no? Ay siyempre paglalaban pa rin sila ng Team Kalingap. Alam ka namang basta palayasin. Hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n. Lalong-lalo na yung mismong beneficiary pa no, si Viancy na wala pa naman siya. Okay, may nababasa tayo sa mga postings sa Facebook, sa TikTok, no? May mga nababasa tayo na mga pasaring galing kay V, hindi pa nga natin sure kung account niya yun. Pero yung directly na nagsalita siya, wala pa naman eh. So, wala pang official, no? Si ano naman, yung si Madi, medyo questionable din eh, yung account na ginagamit. Kasi merong ano doon eh, basta alam nyo na rin siguro yun eh, kung ano yung kine-question doon. Tsaka, hindi nakilala kasi dati na hindi siya ganun. So, hanggang ngayon may pagdududa pa rin kung siya ba talaga o hindi. No? Yun lang, ang para sa akin. Kasi, ang hirap maniwala eh, na basta-basta lang sa mga prints, yung mga ganon na hindi naman natin nakikita na siya mismo yung nagsasalita. So, yun lang. Kung baga, eh, para sa mga, ano, sa mga nagdududa, ay gano'n. Sa mga naniniwala naman do'n, eh, kanya-kanya kasi 'yan, iba-ibang tao, iba-ibang mag-interpret. So, 'yun lang. Ang sa akin ay 'yun pa lang po ano. And, so far hindi pa naman niya pinabubulaanan na hindi siya 'yun. Hindi rin naman niya sinasabi na siya 'yun. Kumbaga, eh, nananatiling tahimik si Nanay Hansel tungkol do'n sa ano, sa account na 'yun. 'Yun nga lang, yung pagpunta ni Kuya Val do'n sa kanila, sayang nga lang at hindi niya nakaharap kasi 'yan yung isang sadya ni Kuya Val sana, eh, na itatanong kung siya talaga 'yun. So 'yun guys, Team Kalingap, ako may Team Guapa. At hindi rin puwedeng hindi kami magkikita. Yung respeto natin sa kanila mataas pa talaga. Hanggang ngayon nandun pa. Kaya hindi 'yun. Ang respeto ay nananatiling mataas pa. Eh, kung tutuusin dapat lang. Eh, hindi naman sa paniningil or panunumbat. Alam mo dapat kung saan ka nanggaling. Lagi. Yun ay applicable sa atin lahat po ano. At tinuturo din yan kahit sa school. Kumbaga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Tinuturo ko yan. So, maganda rin na i-apply natin sa sarili nating buhay yung mga natutunan natin sa school dahil hindi naman yan ituturo sa school kung hindi sa ikabubuti mo. Yun. So, tuloy. kumukontra, eh. Pero hindi ko sinasabing ano na, yung panatiling kaibigan, ganyan. Kung iimbitahin ako sa radyo, pupunta ako. Kasi Dapat lang. Kung talagang, ano, kung, kung talagang wala na samaan ng loob, why not? Di ba? Eh, total, nasabi mo na wala namang masamang tinapay sa inyong dalawa ni Kuya Val, lalo-lalo na kay Kalinga Prab, sabihin na natin ano, hindi man magkaibigan, pero civil lang yung pakitunguhan. Pwede na yun. At least hindi yung nagbabangayan. Okay na yan. Para sa akin, no? Para sa akin, okay na yun. Kumbaga, ceasefire muna kasi hindi na maganda eh. Puro araw-araw na lang, yun na lang ang nangyayari. yung respeto natin sila andun pa rin. Bagamat meron na akong sariling grupo, bagamat may sarili na akong grupo, pero ang respeto ko nandun pa rin. Hindi natin alis Actually, nabanggit ni, ano dito, hindi ko lang na-capture yung video guys na banggit ni, pinabulaanan ni Doc Lab, yung nabanggit ni Kuya Val nung nakaraan, nung isang araw yata yun, na parang magkakaroon ng partnership, no? Ang Team Guapa at Team Kalingap. Parang nabanggit yun. And actually, na-reactionan ko rin yun. Pero dito,
ay pinabulaanan po yun ni Doc Lab kasi hindi naman daw nanggaling sa kanyang sariling bibig. So, sa totoo lang 'no, parang hindi na rin kasi maganda kasi hindi tahimik, eh. Sa team ng Kalingap guys, marami rin akong nababasa na parang hindi rin okay yung gano'n. Kumbaga may mga kanya-kanyang ano, eh, kanya-kanyang, point of view kung bakit, hindi na rin maganda kasi may nangyari ng hindi maganda, kumbaga may lamat na. Sabihin mang magkasundo ay hindi na maibabalik yung dati. Siguro gano'n din sa part ni ano, ni Doc Love, 'no? So, for me, mas okay na hindi na magkakaroon ng partnership. Kanya-kanya, kanya-kanya lang 'yan. Basta 'wag lang mag-aaway kasi kung talagang ang pakay mo ay maging isang, charity vlogger, eh, focus ka sa pagiging charity. Hindi, sa pagcha-charity, hindi sa pakikipag, bangayan, patutsadahan, parinigan, 'no? Dapat well, nakikita naman natin at ito nga yung sinasabi ko na nagbago na ba talaga si Doc Love. Well, ito na 'yun. Kumbaga, eh, itong mga naririnig natin sa kanya dito ay 'yun na, parang nagbago na nga siya, 'no? Pero tuloy natin baka hindi pa lubos. Yan. Huwag tayong magtanim ng galit sa tao, pangit po 'yun, 'Yan, tama 'yan. pangit po 'yun. Sila po yung mga taong nakatulong sa atin ng malaki talaga. Good. Kumbaga, eh, nagkaroon ng recognition. Dapat dapat ano, palakpakan 'yan na nire-recognize mo. Ayos 'yan, walang masama diyan. Kumbaga, isa lang naman ang magagalit diyan, eh, yung mga sumusuporta sa'yo na hindi tunay na supporters, 'yun lang. Actually, na-explain ko na kanina kung anong ibig sabihin ng hindi tunay na supporters. Nag-umpisa tayo sa kanila, pero okey, wala akong galit. Hindi tayo magtanim ng galit sa tao, pangit 'yun. Dapat lang. Kung imbitahin tayo sa radyo, ha, kung imbitahin tayo sa radyo, pupunta tayo. Dahil wala man kaming away, eh, hindi man kami nag-away. Good, 'no? And si Kuya Bal naman kasi guys, 'no, akala akala ng iba 'no, masama ugali. Eh, ano kasi, yung mga biro niya minsan hindi masakyan talaga ng iba na masakit nga daw magsalita. Pero sa mga nakakakilala na sa kanya, maiintindihan talaga siya. Kumbaga, eh, kilala na nga siyang gano'n siya dati ano. Pero minsan iba yung sinasabi ni Kuya Bal, parang galit. Pero yung mga ginagawa naman niya, napakalambot naman niyang tao. Kumbaga, I mean, napakamatulungin naman niya. Kumbaga, kahit nga sabihan ka niya ngayon ng ganito, maya-maya lang, kinakausap ka na niya ng parang walang nangyari. Yung mga ganong bagay. Yan dapat diyan napakitaan pa rin mabuti pero may pagitan na. Merong ano, may pagitan kasi ako'y nasa Team Guapa, siya'y nasa Team Kalingap. Totoo yun. Talagang may pagitan na talaga. Hindi basta-basta pagitan yan. Malaking wall na yan kasi ang nagpapalaki dyan ng wall is yung mga supporters na. No? Yung mga supporters na ang magpapalaki ng harang. Kumbaga kung sila-sila lang ang involved, okay lang yan eh. Kumbaga malit lang na harang. Kumbaga pwede pang mag-over the backwood. Yung mga ganun. Pero pagka may mga supporters na, duktong-duktong na yan. Patong-patong na yung wall. Naintindihan niyo ba? Gets niyo ba yung sinasabi ko, guys? Or malabo? So, tuloy muna natin. Pero hindi natin ano yun kasi doon tayo nagsimula, doon tayo natuto, at sila ang naghubog sa atin, ay hindi natin puwedeng ilayo 'no. Kahit na nagkahiwalay kami ng grupo, hindi natin puwedeng ilayo yun. Yun. Well, totoo yun. At halos lahat naman alam yan, lalo na yung mga datihan na sa Kalingap, no? Yung mga nauna pa na sa Kalingap, kaysa kay Doc Lab na dumating, ay alam na alam talaga yan. Sila pa rin ang naghubog sa atin.
Hindi natin maalis yun sa ating isipan. Sila Biro mo yun guys, no? Kwento lang naman to. Wala pa naman, halos magkasunod lang kami kasi ni Doc Lab na napunta sa Kalingap eh. Nauna lang siya ng mga ilang buwan siguro, 2 months, 3 months bago naman ako nakapag-join. Yung kwento, hindi ko na masyadong nasubaybayan kasi nakafocus na rin ako sa ano eh, sa kay Reyna dati, no? Pero maraming nagsasabi, well, lahat naman, yung mga nakakaalam, na itong si Doc Lab, nung dumating siya, talagang doon siya tumira sa ano po ni kuwan ano, ni Kuya Val, doon sa kanyang merong nakalaan doon eh. Nakalimutan ko tuloy kung ano yung tawag doon. Basta may nilaan si Kuya Val doon na tirahan ng mga gustong magpatulong, gustong matutong mag-charity vlogger. Pwede kang tumira doon, libre. Pwede kang kumain ng libre. So, doon po nag-umpisa si ano, si Doc Love. Or si Kaiking. Ayaw niya ng Kaiking. So, yun guys, yan po yung kwento dyan. So, napaka ano naman. Kung basta-basta mo na lang kakalimutan yung pinag-umpisahan mo, no? Ang layo-layo na pinanggalingan mo, tapos dumating ka rito, ganun ang pinakita sa'yo. Tapos nung kaya mo nang tumayo na sa sarili mong paa, basta mo kakalimutan, talagang hindi maganda yon. At least, nare-recognize pa rin niya na ganun. So, may mga matutuwa, meron din magagalit. Sino yung matutuwa? Yung mga nakakaalam ng kwento. Ang magagalit, yung mga hindi tunay na supporters, yung mga nagkakagusto na puro away na lang. May mga ganun. pa rin ang naghubo sa atin. Babae, Team Gwapa. Hindi po, Team Kalingap po si Madi. Uy, Team Kalingap daw si Madi. Mhm. Kumari ko yun, ewan ko, inaaway na ako. Ewan ko ba kung kumari ko pa yun. Ewan. Teka. Aba, teka. Bakit ka naman inaaway ni Madi? Nako, dapat mas maganda sana kung in-explain mo eh. Pero ang dami tuloy naglalaro sa mga kaisipan ngayon kung bakit nasabi niya na Team Kalingap pa rin si Madi and inaaway siya. Hmm, huwag na nga natin pansinin yun guys kasi lalo lang gugulo eh. Sabihin Team Kalingap si Madi. Tapos nagsumbong doon kay ano, sino ba to yung anti-Kalingap? Si Salcedo. Sumama pa nga si Doc Lab doon eh. Nandun yung mga screenshot guys na pinapapasok ni ano ni Doc Lab, yung team guwapa niya, no? And si Madi naman nagsumbong doon na yun, alam niyo na. Ayoko nang ulit-ulitin kasi hindi na rin maganda sa pandinig. So yun, tapos sabihin niya Team Kalingap pa rin, si Madi. Medyo, ang gulo. So, tuloy natin guys. Ko ba kung kumari ko pa yun? Hindi tayo magtatagumpay sa ating gawain, lalo na sa simbahan, kung tayo ay may galit sa ating puso. Alisin natin yan. Kung ngayon naging leader ako, kami ni Bianci, leader dito sa Team Guapa. So yun guys ngayon, malinaw na dineclare ni Doc Lab na silang dalawa ni Viancy magiging leader sa Team Guapa. Wala namang masama doon, no? Wala namang masama doon. No, pero may sasabihin ako. Narinig ko kasi, parang last week pa yata ito eh. Hindi lang ako nagsasalita na sinasabi ni Doc Lab na hindi na kailangang magpaalam si Viancy ng personal kay Kalinga Prab. Okay, ito ang masasabi ko dyan. Ako, against ako doon eh. Alam niyo kung bakit guys? Bakit against ako doon sa sinasabi ni Doc Lab na yan? Alam niyo, kolehyala. Kolehyala si ano, si Viancy. And meron tinatawag doon na general ethics. No? Kumbaga, marami na nakakakilala kay Viancy ngayon. So, kailangan maging maayos siya. No? Huwag turuan ng hindi maganda na makakasira, na pwedeng makasira sa kanyang karespe-respeto na pagkatao po ano. Kasi unang-una, alam na lahat
na kahit nagkakagulo ngayon, ay alam kung saan nag-umpisa, sinong unang tumulong, nakapagbigay ng tulong kay Viancy, 'no? Wala namang iba kundi ang Team Kalingap, eh. Ngayon, dahil, dahil okey na ang buhay-buhay, ay hindi na kailangang magpaalam pa kung gustong humiwalay, mali 'yun. Kumbaga'y makakasira kay ano 'yun, makakasira sa pagkatao ni Viancy po, 'no, o kaya sa ano, sa ethics, hindi pagkatao mismo, kundi ano kasi 'yan guys, nag-aaral kasi 'yan, eh, nasa kolehiyo. Ano sasabihin ng ibang tao sa kanya, "Uy, okey ka na pala, hindi ka man lang nagpaalam dun sa talagang tumulong sa'yo." Hindi naman kasi lahat ay against sa Team Kalingap. Maraming sumusuporta sa Team Kalingap, guys. Kay Rab pa lang, eh, kay Kalingap Rab pa lang, 'di ba? Naku, eh, siyempre mas maganda pa rin na magpaalam siya ng personal. In that way, nai-save niya yung sarili niya sa mga, sabihin na nating basher, 'no, basher na hindi sasabihin sa kanya na, "Hindi ka man lang nagpaalam." Ngayon, kung magpapaalam siya, at least maraming makakaintindi kung sasabihin niya yung dahilan. Maraming makakaintindi kasi kahit pa kasi para sa akin, dahil, nagkaroon na ng ganitong kaguluhan, kahit manatili pa siya sa kalingap, parang mahirap nang ibalik yung ano, eh, yung dati kasi ultimo kasi si Viancy, maraming mga pino-post din. Kumbaga, maraming pino-post sa social media na parang hindi pa siya nagpapaalam or umaalis ng formal sa Team Kalingap. Pero may mga ano na rin siya, may mga pino-post na kung iintindihin mo mabuti, ay ayaw na niya or wala na talaga siya. Yun nga lang, ang sinasabi ko, kailangan okey lang naman kung ayaw niya magpaalam, wala naman tayong magagawa dun, 'no? Kung ayaw niyang makipag-usap muna kay Kalingap Rab bago siya umalis, ay wala naman tayong magagawa kung yun talaga. Ang sa akin lang naman ay isang, maliit na advice para makaiwas naman siya kahit man lang sa school nila, makaiwas siya sa mga maaring mambubuli sa kanya, 'no? Kasi nag-aaral nga po siya, 'no? Buti sana kung out of school youth 'yan, okey lang kahit anong gawin niya na mga unethical na bagay, ay okey lang. Eh, kaso nag-aaral po, eh. So, 'yun lang, kaunting advice lang naman yung sa akin, guys. So, tuloy natin. Pairalin natin dito puso, pagmamahal, sila sa side natin. Tayo po ay ano, isipin niyo na tandaan niyo po ito, hindi po tayo anti-Kalingap, ha. Hiwalay tayo, iba din tayo, charity vlogger din tayo. Charity tayo, pero hindi tayo anti, pero kaibigan natin sila. Kumbaga, pakikinggan natin yung kanilang mga sasabihin, yung mga Ang sinasabi dito, guys, ni Doc Lab na pakikinggan ang sasabihin is yung parang karugtong ito ng ano, eh, ng, parang explanation niya ito sa pag-comment ni Madi at saka siya dun kay Salcedo po ano, 'yun. So, tuloy natin. sinasabi ng mga anti, kung meron silang isa-suggest, kukuhanin natin. Pero hindi tayo anti-Kalingap. Pupunta tayo sa kanilang mga live, kumbaga manonood tayo ng suporta. Pero yung sabihin mo yung Team Guapa ay maging anti, hindi po gano'n. Ako ay puro So, yun 'no, gusto daw nila makinig kaya pumupunta sa live ng anti-Kalingap. Actually, sinasabi ni Doc Lab dito na hindi raw anti-Kalingap sina Salcedo, 'no? Ano daw sila, part ng check and balance. Meron pa nga siyang binanggit, eh, na parang party list daw kumbaga sa gobyerno. Ako, naiintindihan ko kung ano ibig sabihin ng party list. Ang bawat party list, may mga kanya-kanyang interes yan na pinaglalaban. Hindi talaga sila concerned sa buong ano, sa buong gobyerno. Yung ano lang, sa sarili lang nila na pinaglalaban, yung kanila.
Ngayon kung ang totoong part ng check and balance diyan is yung tatlong sangay ng gobyerno po ano, ang, legislative, executive, and judicial. Yun po yung mga tatlong sangay ng gobyerno na para magkaroon ng check and balance. So yun po guys, may gumagawa ng batas, may nagpapatupad ng batas, yung mga gano'n. And, I think, against ako do'n. Actually nabanggit ni Doc Lab na hindi daw anti-Kalingap sina Salcedo. Ako naman, hindi ako naniniwala do'n kasi 'pag hindi anti-Kalingap sina Salcedo, hindi dahil sa ano, eh, kumbaga, eh, hindi siya nagche-check hindi siya ano, eh, hindi siya nagbabalanse. Hindi siya nagbabalanse. Actually kung minsan nanood din ako, eh, sa live niya. Maraming nagko-comment. Ngayon, yung pabor sa Kalingap, hindi niya babasahin 'yun. Ang babasahin lang niya yung against sa Kalingap. At dadagdagan pa niya 'yun, dadagdagan niya. Kumbaga, eh, yung spark, bubuhusan pa niya ng gasolina para lumaki. So, paano masasabi na hindi anti-Kalingap 'yun? Ang hindi anti-Kalingap, binabalanse 'yan. Kumbaga, eh, maghahanap ng solusyon, 'no? Hindi po sina Salcedo hindi po ano 'yan, hindi po sila part ng check and balance. Kumbaga, parte lang sila ng social media na nakikinabang sa sa ano sa Kalingap kasi yun lagi yung topic. Maraming nakikinig kasi ang ano nila is yung kasiraan ng Kalingap. So, yun yung focus po nila. So, kaya tinawag na anti-Kalingap. Yun po guys. Ako. Yung, di ba, plano nila dun sa Team Guapa na mag-usap-usap sa ano, sa Tulfo daw, no? Mas pabor pa nga ako dun. Kahit papaano, kilala ko si Sir Rafi na ang ano dun, pagka dumulog ka dun at tinanggap ka, hindi naman kasi lahat-lahat ng cases ay tinatanggap. Kasi sinubukan ko na eh. Sa business namin dati, family business po ano, na merong kaming nakalaban na negosyo din. At dumulog kami doon. Ako pala malaking ano eh, malaking halaga. 8 M yung nawala sa amin. And hindi tinanggap. Kumbaga eh, punta na lang daw sa ano, sa police, sa ganyan. Mag-a-advise din naman kung saan nararapat. So hindi lahat ay tinatanggap na ano. And grabe, haba ng pila doon guys. Midnight pa lang, dapat nandun ka na. At hindi ka pa sigurado kung i-accept yung case mo. No? And yun, mas okay pa nga eh kung kay Tulfo matuloy. Para sa akin lang to guys ha. Hindi sa kung ano man. Pero mas bilib pa ako doon kasi si Tulfo, meron siyang abogado. Yung ano, asawa ng anak po niya, no? Manugang. Yan. Manugang niya. Kasali yon sa ano niya, sa programa niya. So kasama niya nagbabalanse yon. No? Hindi ko mo nagsumbong ka, may isinumbong ka doon. Kunwari, tinanggap yung ano mo, yung sinumbong mo. Pagdating niyo doon, ang kakausapin lang diyan yung mga taong involved. Kunwari, yung ibinibintang kay Kalingap Edu, at saka yung nagbibintang. Yan, sino yung mga involved? Yung dalawa, EDSI. Yun. So ngayon, kung ano, nandun na sila, kakausapin sila ngayon. At ang unang ano diyan ay inaalam mo na kung ano naging problema. Meron bang malalim na nangyari? Mga ganon. Kung kumbaga tolerable at maintindihan, may relasyon, kung ano man, pagkakasunduin yan. Naku, yun na. Ang galing pa naman mag-convince ni Sir Rafi. Baka, madami nga dyan guys eh. Yung pumasok na magkaaway, pag uwi ay magkabati na. Kaya, kaya ako nasabing, ano, mas gusto ko pa doon. Sana, no?
kung natuloy yung Tulfo baka magkaaway pagpasok, pag-uwi, paglabas eh magkabati na. Yun lang guys. Kaya ako nasabi na mas pabor pa ako kung kay Tulfo. At least doon may abogado. Talagang may nagbabalanse sa batas. Kung ito ba'y naabuso, ano bang dapat na gawin sa nang-abuso or sa inabuso, mga ganyan. Hahanapan naman ng ano yan, ng pruweba. Kung kailangang idaan sa pagsusuri ng doktor, kung may nangyari, ay gagawin yun para malaman lahat. Kaya gusto ko doon. Kasi, yun na, ayaw na nga tumawa guys. Basta yun lang. So, yun na guys, hanggang dito na lang and shout out po sa lahat. Lalo-lalo na sa mga patuloy na sumusuporta sa Team Kalingap and of course sa aking munting channel. Shout out po sa inyo lahat. God bless and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na uploads. Gusto ko sana mag-live kaya lang wala pong time. So yan lang guys at siningit ko lang po ito. So bye-bye po muna. Bye.